Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Nagpapatuloy ang kwento kung saan nakatunghay si Davy sa kanyang nagliliwanag na mga kamay. Habang kaharap si Daphne, sinabi nito sa kanya na ang kapangyarihan niyang holy power ay pangkaraniwan lamang. Hindi nito minamaliit ang kakayahang ito ni Davy, subalit kung pag-iigihan niya, maaari niya pang mapalakas ang tinataglay niyang iyon. Pinaliwanagan siya ni Daphne tungkol sa bagay na iyon. Pinag-usapan ang mga posibilidad at tinatangi ng abilidad na iyon. Ang holy power ay kapangyarihan ng Diyos kung saan tinutuntun ang kadalisayan at kagalingan ng katawan. Ito ay sagrado dahil ang napagkakalooban lang ng ganitong klase ng kapangyarihan ay ang pinili at biniyayaan ng mga Diyos sa kaitaasan. At ang nagturo kay Davy ng ganoong klase ng abilidad ay walang iba kung hindi si Daphne. At ito ang babaeng tinanggap at napagkalooban ng mga Diyos. Responsibilidad pa rin ni Daphne kung sa paanong paraan ito gagamitin ang naturang abilidad. Sa huli, taglay-taglay ni Daphne ang kapangyarihang iyon dahil sa pagsusumikap nito ng mahabang panahon upang matutunang maigi ang holy power. Babalik tayo sa kasalukuyang sitwasyon ni Davy. Naiiritang pinipilit pa rin niya ang kapangyarihang iyon. Naiisip niya na baka ang katawan niyang iyon ang problema dahil sa ilang taong pagkakatulog. Nag-aalala si Davy na baka nawala na ang lahat ng karanasang natutunan at napagdaanan niya nang bumalik siya sa katawang iyon. Pero naniniwala pa rin si Davy na kasama niya ang mga abilidad na iyon nang magbalik siya. Ngunit nang matanto ni Davy na hindi nga niya maigalaw ang katawan niya nang maayos kanina. Tapos ngayon umaasa siya na magagawa niya ang abilidad na iyon. Mukhang mahaba-haba pang oras ang hihintayin niya upang manumbalik ang kanyang buong lakas. Sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin ni Davy na pamalasin ang kapangyarihang iyon. Wala siyang magawa, ngunit positibo lang siya sa mga posibilidad. Yumuko at buntong hininga ang produkto ng sapilitang ginagawa ni Davy na palabasan ang abilidad na iyon. Napanghihinaan na siya ng loob. Gusto na niyang isuko iyon. Kinakausap na ni Davy ang kanyang sarili. Hindi na siya makatiis. Kung naruroon pa rin ang abilidad na iyon sa katawan niya, magagawa niyang mapalabas iyon at gamitin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita sa harap ni Davy ang dalawang nagliliwanag na pakpak. Natutuwa at nagagalak siyang mapagmasdan ang sibol ng liwanag na tinataglay noon. Mabilis na sinambit ni Davy ang salitang restore at agad na pinagliwanag ng abilidad na ito ang buong silid niya. Nagkalat pa sa ere ang mga kumikinang na balahibo. Nang itapak niya ang kanyang mga paa sa sahig, walang alalay siyang nakatayo ng mag-isa. Milagro ito kung maituturing ng pangkaraniwang tao. At ipinapangako ni Davy na kapag na-carry cover na siya, babalik na sa kanya ang lahat ng abilidad na tinataglay niya. Tumano siya sa balkonahe ng kanyang silid. Habang banayad na hinahangin ang haba ng kanyang buhok, pinagmamasdan ni Davy mula roon ang buong kaharian. Ang sikat ng araw at ang maaliwalas na kalangitan. Kinikilig siya, ang gan-gan ng pakiramdam niya at masayang-masaya ang puso niya. Hindi niya mapigil ang iangat ang mga kamay sa ere na parang isang ibong nakawala sa hawla. Tumingkayad siya at saka isinigaw ni Davy ang papuri sa harap ng araw. Sa gitna ng kalayaan at sayang nararamdaman niya, tunog ng nabasag na pinggan ang nakapagpahinto sa kanya. Hindi makapaniwala ang tagapagsilbi na makita si Davy sa ganoong sitwasyon. Tila ba wala na siya sa estado ng comatose at normal na ang pangangatawan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Davy. Parang naubos yata ang lahat ng dugo sa katawan niya. Miski siya ay nagulat sa biglaang pagsulpot ng tagapagsilbi sa likuran niya. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at dinaluhan agad ang pinagsisilbihang prinsipe. Kalaunan ay dumating ang isang maharlikang doktor sa silid ni Davy. Ramses ang pangalan ng manggagamot. Itinapat nito ang stethoscope sa dibdib niya at ikinagulat ang mabilis na pag-recover ng katawan niya.
Natanong ni Ramses kung may nakaligtaan ba siyang injury sa katawan ni Davy. Isinagot lang ni Davy sa maharlikang doktor na bukod sa pagod ay wala na siyang ibang nararamdaman. Kinalabit bigla si Davy ng kasalukuyang posisyon niya sa kaharian habang kausap niya si Ramses. May parte man sa kanya na hindi siya sang-ayon. Kailangan pa rin niyang intindihin ang bagay na yon. Davy Al Ron, isa siyang Ron, ang maharlikang pangalang ibinigay sa kanya ng hindi gaanong kilalang kaharian sa lahat ng kaharian. At siya rin ang anak na lalaki ni Lenny Alice Shard, na kinikilala pa ring unang prinsipe ng kasalukuyang nasyon. Maya-maya ay pumasok ang isang babae sa silid niya. Taas noo itong nilapitan siya at asiwa ang nakahulma sa pagmumukha nito nang makita si Davy na nasa maayos na estado. Yumukod si Davy dahil kilalang kilala niya ito, maging ang dalawang binatang nakasunod sa likuran nito. Ang babaeng iyon ay si Linus Berriet, ang taong lumason sa kanyang ina upang palitan ang kasalukuyang reyna ng trono. Mas lalong ikinasuya ni Davy ang umagang iyon dahil sa dalawang nakabuntot na mga anak ni Linus, ang pangalawang prinsipe na si Carlos at pangatlong si Benedis. Nakataas ang gilid ng labi ni Carlos na nakatitig kay Davy. Tila ba may ipinagmamalaki itong kung ano sa ating bida. Nang magkatapat-tapat, ipinarinig ni Linus Berriet sa buong silid na sa hinaba-haba ng panahon ay magagawa pa rin palang makaligtas ni Davy mula sa bingit ng kamatayan. Naipaalala pa nito ang palasong tumama at bumaon sa likuran niya. Tinanong siya ni Linus Berriet kung nakita niya ba raw ang taong pamana sa kanya noon. Hindi sigurado si Davy kung sino, dahil pinaniniwalaan niya na ang palasong iyon ay nanggaling na lang kung saan. At paaring na nasambit din ni Davy na kung nakulong ba ang gumawa noon sa kanya. Matalim ang mga matang lumingon si Davy kay Carlos. Inuya niya ito at nagparinig kung ano kaya raw ang kaparusahang matatanggap ng taong nagtangkang paslangin ang prinsipe. Gulantang ang puminta sa mukha ni Carlos, tila ba binuhusan ito ng malamig na tubig sa kinatatayuan nito. Butil-butil ang pawis sa mukha nito. Ngunit pinagtakpan lang ito ni Linus Berriet habang nakaharang ang pamaypay sa mukha at sinabing ang kasong iyon ay matagal nang sarado. Nakapungay ang mga mata ni Davy habang pinagmamasdan si Linus Berriet, hindi lang nito matanggap ang katampalasang ginawa ng mga ito sa pamilya niya. Binasag ni Ramses ang namumuong tensyon sa loob ng silid. Iginiit nitong doon muna nagtatapos ang paunang suri sa lagay niya, at iminungkahi rin ito na tumawag ng padre upang umagapay naman sa medikal na pangangalaga ng katawan ni Davy. Nang makalabas si Ramses at ang tagapagsilbi, naiwan si Davy kasama ang mga tampalasan sa silid niya. Bamulong si Linus Berriet sa gilid niya na sana ay namatay na lang siya habang tulog. Hindi naman nagpatinag si Davy sa sinabi nito, kaya sumagot siya kung disappointed ba sila kung bakit buhay pa rin ang maliit na puwing sa mga plano nila. Umismed si Linus Berriet at tinalikuran siya. Bastos itong naglakad palabas ng silid ni Davy. Habang si Carlos ay nag-iwan pa ng patutsyada na ang mahinang prinsipeng tulad niya ay isang malaking kahihiyan sa kaharian. Naiwang mag-isa roon si Davy. Akala ng mga ito ay maaapektuhan siya dahil lang doon. Ilang sandali lang ay nasulyap siya sa kanyang kamay, at nagtataka. Ginagamit ni Davy ang abilidad niyang holy power sa harap ng mga ito. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapansin noon. Kaya pinaniniwalaan niyang ang mga kapangyarihang taglay niya kumpara sa mga ito ay malayo. Ihinigas ni Davy ang sarili sa kanyang kama. Si Linus Berriet ay ang anak na babae ng isang nasirang pamilya sa kaharian ng Ron. Nang makita ni Davy si Linus at ang anak nitong si Carlos, nagpipigil lang siyang subukan ang mga ito at paslangin, ngunit hindi niya ginawa. Kahit na ganoon, palalampasin pa rin ni Davy ang nangyari, sa ngayon, pero nasa plano pa rin niya ang mag-higanti. Kailangan muna niyang magpalakas at tuluyang makarecover. Liban doon ay napaisip siya, ano kaya ang pagkain kakainin niya noong tanghali ang iyon?